I'm going to hold a fair on April 16 dun sa DOH. We are going to get the tricycle drivers, jeepney drivers of Manila and provide free health services. Bigyan namin sila ng kadiwa available there. Libreng health check-up naman ang handog ng Department of Health sa mga jeepney drivers, tricycle at mga Transport Network Vehicle Service Driver o TNVS. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang mga tsuper ngayon ang maituturing na most vulnerable sector bunsod ng matinding epekto ng krisis sa langis. Kaya para hindi nadagdag isipin pa nila ang kanilang kalusugan, magsasagawa ang DOH ng medical service fair sa Maynila kung saan ang mga driver ay magkakaroon ng libreng health check-up, test at mga gamot. Magkakaroon din ng mga booth para sa iba't ibang serbisyo, kabilang ang Kadiwa Outlet para sa mas murang bilihin. So just to assist sila ang hardest hit eh. We're all hit. I know we're all hit. But the idea is kung matulungan natin yung most vulnerable, siguro hindi tayo masyadong mahirapan kasi magko-continue sila magpasada. At least we can convert government support to them in some other way. Better health services, mga libreng gamot, libreng test. Nakaramdam naman ng kaunting kaalwanan ang ilang driver sa inisyatibong ito dahil sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Anila, kesa gumastos ng pagpapatingin, mas pinipili nilang itabi ang perang ipambabayad sa check-up para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi ko kami kasi araw-araw kami bumabiyahe para ang napakataas ng gasolina. Kaya ganun araw-araw kami, walang panggastos pang-araw-araw. Tinatabi na lang po para sa pamilya. Kung minsan kailangan ng maintenance, kung minsan nadidili yung pag-inom ng gamot dahil kung minsan kulang yung budget, di nabibili yung ano. Para sa pamilya po yung ibang inaan po namin. Hati-hati lang po. Mas mahal kasi pag sa labas, depende kasi kung private or public. At saka abala, syempre pipila ka pa doon. Tapos yung gastos din. Kaya mas okay magbigay sila ng pabor na libre. Mas pabor yun sa mga MTMBS. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na mananatiling matatag ang presyo ng mga gamot hanggang Hunyo. Ayon kay Secretary Herbosa, nangako ang mga kumpanya ng pharmaceuticals na hindi muna magtataas ng presyo dahil hindi naman dumaan sa Strait of Hormuz ang supply ng gamot. Pero sabi nila hanggang June lang yan. So it seems the inventory of our pharma industry is like a 3-month inventory. And then when they order, sabi nila, tataasan na sila ng supplier kasi logistics yan. Ang logistics, whether aeroplano yan o barko, gagastos yan ng higher fuel cost. So yun, pwede nilang ipasa, some pwede nilang i-absorb. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy ang lingguhang pagmamonitor ng DOH sa presyo ng mga karaniwang gamot tulad ng para sa alta presyon, diabetes at kolesterol upang masiguro na walang magsasamantala. Dagdag din ng ahensya na walang inaasahang shortage sa gamot gaya ng insulin o antibiotics. Mananatili din aniyang stable ang presyo hanggang kalagitnaan ng taon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.